kapatid sa pananampalataya, sa mga kapwa manggagawa sa Panginoon, sa ubasan ng Diyos. Sa araw na ito ay atin pong isa sa mga talakayin yung kahalagahan sa pagpamamanhik ng Diyos sa sulat ni Apostol Pablo. At ito po ay ating makikita sa 2 Corinthians chapter 5. Tingnan natin sa 2 Corinthians chapter 5. Tingnan natin yung verse 28. 2 Corinthians chapter 1, verse 3. Tingnan mo natin sa chapter 5, verse 3. Kung mag-iisa na kanya o hindi kami na nagsusuko ang mabag. Okay. Sa 4, verse 4. Verse 4. Kapagkat tunay na kami na nasa tabernakulong ito ay nagsisilibit na bibigatan hindi sa linanasa namin mabibubad. Hindi linanasa namin kami bibisan upang ang may kamatayan ay lamunin ng buhay. Okay. Tuloy natin sa verse 5. Ngayon ang gumawa sa amin ng bagay din ito ay ang Diyos na nagbigay sa amin ng katotoo ng Espiritu. So, malinaw na yung nagbigay ng utos upang gampanan ng mga apostol, walang iba ang Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos kapag siya po ay nagtuturo tungkol sa kaayusan, tungkol sa paglilinis, tungkol sa pagtupad ng tao doon sa ibig ipagawa ng Diyos, ang paliwanag ng mga apostol hindi galing sa kanila kundi mula sa Diyos. So, sa makatuwid, kapag ang pangangaral, pagbibigay ng payo, pagtuturo, may taong ginagamit ang Diyos tulad ng mga apostol, at dahil tayo ay sumunod sa turo ng mga apostol, tayo din sa ating pagbabasa, sa ating pagpapaliwanag, ito ay gagamitin din tayo ng Diyos bilang instrumento na ang turo na ito, ang aral na ito, ang payo na ito ay mula sa Diyos. Okay. Malinaw po yun, mga kapatid. Okay. Sa sunod na versikulo, ipinakita po sa verse 18, talon tayo hanggang verse 18 ng 2 Corinthians chapter 5, verse 18. Natapos ang lahat ng mga bagay ay bawang sa Diyos na pinagpagkatundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay sa atin ang ministeryo sa pagkakasundo. Yan. So, kiniklaim ng mga apostol, base sa pagkaunawa nila from Genesis to Revelation, ang pag-claim po nila, in all things are of God. So, pag sinabing things, material, literal, lahat ay mula sa Diyos. So, walang taong pwedeng kukontra at lalabag doon sa itinakda ng Diyos na siyang pinangaral ng mga apostol, na siyang ating sinusundan, siya din ang ating tinuturo, na ang lahat ng ito ay mula sa Diyos. Sa dapat ang mundo magkakaroon ng takot, magkakaroon ng panginginig, sapagkat ang itinuturo po ay hindi mula sa mga apostol lamang, kundi mula sa Diyos. At dito nilinaw po, given us the ministry of reconciliation. Datapot ang lahat ng mga bagay ay bawang sa Diyos na
pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay sa amin ang ministeryo sa pakikipagkasundo. So wala tayong magagawa. Lahat ng tao sa daigdig na ito, binigay ng Diyos mga apostol yung word of reconciliation. Sa verse 19, ito po ang diniin niya dito. Sa magatuwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan. Yan na. So from group, individual, down to the whole universe. So listen, the whole universe. Sa Kanya rin na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Now we are pastors and bishop, Ministry of Reconciliation, Philippine International Missionary, under Jesus Christ government. Ang amin pong pagtatalakay ay upang ibahagi sa lahat ng tao ang tungkol sa word of reconciliation. Sa talatang pong yan ay napaloob po ang mga kaayusan, mga karapatan, mga bagay na mula sa Diyos na taglay ng bawat tao, spiritual, material, literal, physical, lahat po ng tao na merong napabilang sila sa iba't ibang mga churches, ngunit ipinakita po na kailangan po maintindihan natin mula sa mga apostol na mula sa Diyos na nawaring ang Diyos, sabi doon sa verse 20, kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, nawaring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin, okay? Kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Order po, mga kapatid kay Kristo. So from individual, group, and the whole universe. Na ito ay tinawag si Apostol Pablo na ibinigay sa kanya ang ministeryo ng pakikipagkasundo na ito ay mula sa Diyos sa Panginoong Hesukristo. Na ang sabi, kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Ang tanong, paano ang tao ngayon makipagkasundo sa Diyos? Sapagkat sa history po, sa Israel time, Old Testament, gusto ng Diyos, kung nabasa natin sa Scripture, kausap ng Diyos mismo ang mga tao. Ang reklamo ng mga tao kay Moises, Moises, ikaw nang makipag-usap sa Diyos sapagkat mababasag ang aming aircraft kapag nakinig kami sa salita ng Diyos. Dahil ang boses ng Diyos, kidlat, kulog. Kaya sa ating panahon, pag nakarinig tayo ng kidlat at kulog, kung pwede nga lang magtatago ka sa sulok sapagkat napakalakas po nun. Ganyan ang boses ng Diyos. Ngayon, nung una, nagawa nilang napakinggan yon, ngunit pag kalaunan ng panahon, pumayag si Moises at pinag-usapan ang Diyos ni Moises at pumayag ang Diyos, ganun po ang sistema. Nakipag-usap muna siya sa propeta at pinakinggan ang propeta ng Diyos at ang nangyari, sabi ng Diyos kay Moises, lagyan mo ng palatandaan o boundary o tali na huwag kayong lalampas doon sa ilalagay na perimeter. Yung bayan ng Diyos doon at si Moises lang ang papasok na makipag-usap sa Diyos. At dumating ang punto, umabot si Moises ng 40 days sa pagkikipag-usap sa Diyos. At ang bayan ay nainip. At naisip nila na sa tagal ng panahon, gagawa tayo ng isang guyang baka. Akin na yung mga ginto at pilak nyo. Susunugin natin at bubuuhin natin. So, dito po, makikita natin na ang tao
kapag hindi nakipag-usap palagi sa Diyos, mahihiwalay siya doon sa salitang pakikipagkasundo at hindi siya matutong makipagkasundo sapagkat hindi siya laging nakikinig sa salita ng Diyos, sa aral ng Diyos. Okay, sa time natin, if you are a preachers or pastors, kadalasan nagtuturo lang po ang mga pastors, nagtuturo ang mga preachers, ngunit may mga time minsan na nakalimutan ang panalangin, nakalimutan ang pagluhod sa Diyos, pag-iyak sa Diyos, upang ilapit sa Panginoon. Paano ko magampanan? Okay? Yung word of reconciliation sapagkat yung pamamanhig ng Diyos kay Apostol Pablo, ang pagganap ni Apostol Pablo, nawari ang Diyos nagsalita sa pamamagitan niya. Ngayon, sa time ni Paul, inuusig actually si Paul sa kanyang time sapagkat ang alam ng mga tao, birdugo si Apostol Pablo at hindi nasa isip nila na si Kristo, itong Jesus na ito, ay ipagtanggol niya pagdating ng panahon. Kaya ilang mga hari ang kausap ni Apostol Pablo diyan sa Acts. Si Agrippa, sila si Felix, hanggang sa Roma, na iisa ang testimonya ni Apostol Pablo na nung pagpunta niya ng Damasco ay nasalubong niya ang Panginoon sa daan at ipinakita niya na hanggang sa pangangaral niya, iisa po ang kanya pong testimonya doon sa kanyang nasumpungan. Kaya ito ang kanya pong piniliwanag sa atin na maaaring sa tulong ng Diyos ito ang ating tinanggap na kaloob mula sa Panginoon, that the ministry of reconciliation. Now, let us go to the word cleanliness sapagkat ang aral na ito from individual to the group and to the whole universe that God must be order from the word of reconciliation to the whole universe, the word cleanliness. Hindi lang po tinuturo ito sa grade 1 and high school, college, and the family or mga taga uh, sanitizing na ituturo ang tungkol sa cleanliness. Ito first is coming from God. So, pupuntahan natin para po makita natin kung sino ang nagsalita sa ating panahon nito para maipabot sa lahat ng tao at natuto ang mga tao, nalalaman ng mga tao, in-apply ng lahat ng tao. Kaya po, pagdating sa education, talagang wala kang magagawa kung mag-aral ka pag sinabi ng teacher, pag sinabi ng teacher sa nanay, at i-apply ng estudyante, at i-advise ng nanay, na habang nag-aaral ang estudyante, ang nanay nag-aaral din para sa kanyang estudyante. So, habang tayo ay nabubuhay sa daigdig na ito, if we talk religious, as a Christ believers, we believe the Bible is the Word of God from the Genesis to Revelation. Wala tayong magagawa kundi paniwalaan ang sulat ni Apostol Pablo tungkol po dito. Okay. So bago tayo pupunta doon sa ibang pag-aaral, puntahan muna natin ang original na instruction ng Diyos from Genesis chapter 35 verse 2 bago po ang ibang talata natin pagtatalakay sa New Testament. Okay? Chapter 35 verse 2. Ito po ang pagkasabi niya. Genesis po tayo. Magkagayon, sinabi ni Jacob sa kanyang sambayanan at sa lahat niyang kasama, ihiwalay ninyo ang mga Diyos na pinananganga sa inyo at magpakalinis kayo at magbago kayo ng inyong mga suot. Anong instructions? Ihiwalay ninyo ang mga Diyos na magpakalinis. Order ni Jacob. Okay. Doon sa kanyang sambahayan. At ang sabi, put away the strange gods. Hindi po big J po yan sa mga nag-aaral, sa mga nagbabasa, na ang small g ay hindi po yan tumutukoy sa God Almighty or the sovereign God.
Yan po ay sa madali nating maintindihan, Diyos-Diyusan, mga traditions, mga paniniwala, uh, put away strange gods that are among you. So merong mga strange gods na meron sa loob ng kanyang sambahayan, and be clean. Nilinis, alinisin nyo, alisin nyo. And change your garment. Kasuotan po yan. Okay. So ito po, from illiteral to spiritual, na sa time natin, yung garments natin, yung kasuotan, yung baluti, which is the Word of God. At nilinaw po yan, Apostol Pablo sa Ephesians, kung nabasa natin, na isuot nyo yung panyapak, yung breastplate, yung armor, yung sword, which is the Word of God, from the head to toe. Yung kasuotan na yon na isang baluti na sa English is garment, sa New Testament, isang kasuotan na ito ay taglay sa pakikipagdigma na ang surge na binanggit doon using by the Word of God. Na iyan ang sinabi ni Paul na nawaring sa amin ang Diyos ay namamanik. So pag nagsalita si Paul, talagang tagos, sabi doon sa Ephesians chapter 6 verse 12, sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng katawan. Dahil ang tabak, ganyan po ang design ng Word of God. Okay. Dito sa salitang ito, the word enjoy, no? Kung paano ang tao hindi nagiging marahas, hindi nagiging pasaway, kundi ang tao ay nasa ilalim ng pagdidisiplina. Una, sa family, sa community, sa leader, na kung hindi magawa ng mga leader ang pagdisiplina ng sino mang tao, ang magdisiplina Diyos. Kaya ang panganib nito, kapag ang Diyos ang gumalaw, kung ano ang pinakamasakit na gagawin ng tao sa tao, mas lalong pinakamasakit ang gagawin ng Diyos doon sa tao na hindi nakipag-reconcile sa Kanya. Okay. Dito sa Genesis, makikita mo yung pagdidiin ni Jacob doon sa kanyang order, sa kanyang sambahayan. Kaya sa ating panahon, if you have a family, kapag merong family na distract sa family at merong family na members of the family ay hindi naturuan ng tamang pagtuturo, na educate ng tamang pag-i-educate, ang masisi niyan hindi yung tao kundi yung family, yung the leaders of the family, the head of the family. Pero kung babalikan mo ang history sa Old Testament time, sa Malakias chapter 3, na ang ating mga ninuno ay nangagpangligaw sa mga tuntunin, so masabi natin, okay, wala talagang matuwid ni isa, Romans chapter 3, lahat nagkasala. Pero, after Christ, through Jesus Christ in our time, ini-educate na tayo. Kapag ang isang Christian mayroon ng 2 years and 3 years sa paglilingkod sa Diyos, marami na siyang matutunan na ang makikita sa kanya yung the word reconciliation, nawari ang Diyos na mamanik sa kanya, na kung anong karamihan sa kanyang kasuotan, pagkatao, lilinisin siya ng Diyos. Kaya ngayon, walang magagawa ang mga tao sa panahon ngayon, even in any criminals, corruption, any drug addict, talagang pagsasabihan siya. Pero kung iiwas sila, sa panahon ito, pag nakulong ito sa mga kulungan, wala kang magagawa. Ang daming preachers na nangangaral sa loob ng kulungan ngayon. So ngayon, pwedeng makakatakas pa yung iba sa labas ng kulungan. Pero pag nasa loob ng kulungan, wala silang magagawa. Alam nyo, ako'y nabibless minsan, pero ewan ko lang kung order lang sa isang kustodial ng mga prisuhan. Pag sinabing, Amen, yung 300 na nasa kustodial, sabay-sabay yun. Dumadagundong ang boses nun sa loob ng kustodial. Pag sinabing, lahat mo tayo tumayo, sabay-sabay sila. Pag sinabing, lahat tayo uupo, sabay-sabay din sila. Pag sinabi ng preacher, Amen, sabay-sabay din sila. Walang sinabi ang mga gawain sa mga independent churches pagdating sa custodian. Kasi po, lahat ng nandoon, puro criminal. Drug trafficking, kidnapping, uh, killings. Nandoon po lahat ng crime sa loob ng custodial. Kasi sa custodial, ang mga yon ay naka-schedule for hearing. Iba yung nasa beloved prison, talagang may hatol na yon.
Pero mapansin mo ang mukha ng mga kriminal na sa loob ng kulungan talagang halos nagmamakaawa. Kaya lang, ang pinakita dito sa pag-aaral na ito, ang pinakamalaking kulang kung paano maglinis tayo sa ating sarili sa paglilingkod sa Diyos sapagkat mayroon ng babala sa Colossus chapter 2, verse 8, na doon po ipinakita doon sa Colossus chapter 2, verse 8, ito po ang sinabi niya, So, 2:8. kayo'y magsipag-ingat baka sa inyong may dumihas sa pamamagitan ng kanyang filosofiya Mm, at walang kabuluhang pagkaraya. mm. Ayon sa sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang Mm. aral ng sanglibutan at di ayon kay Kristo. So, ang lumalabas dito, if we talk cleanliness of your garments, usually, ang ginagamit ng tao na understanding yung traditions of man. So, beware let any man spoil your true philosophy and bend. Ang paggamit ng tao ngayon, uh, to clarify, to correct, to study, to learn more about cleanliness, ang laging bit-bit natin yung traditions of men. Usually, ang sinasabi natin, sabi ng tatay ko, sabi ng nanay ko, sabi ng isang matanda naming kamag-anak. Puro lagi po ang bit-bit natin. Yan ang kadalasan pong nagagamit ng mga termino natin habang nakipag-usap tayo pagdating sa mga pamahiin, paniniwala, kung ano man yung ating nasundan, lagi nating ito ang ating natutunan sa ating mga ninuno. Like in our time, tinatanong ko ang ibang mga kamanggagawa sa Panginoon. Sabi ko, Pastor, Bishop, kayo ba'y naniwala na ang Sunday ay first day of the week? Ang sagot sa akin, sumunod na lang tayo kasi yun ang kinagisnan natin. Di ba? Malinaw yun. Ang ibig kong sabihin, this word cleanliness, is this coming from God? Ang sagot ng Biblia, yes. Ang tanong ko naman, ang Sunday ba talagang first day of the week, biblical? Sabi nila, sunod na lang tayo kasi yan ang kinagisnan natin. Which is wrong. If we talk traditions, yes, I believe. In every traditions, those are given by the glory and honor unto the Lord. Pero kung ang tradition na ito ay nakapagbibigay ng sakit o sama ng loob o kasiraan sa paglingkod ng isang tao, this is also a tradition of man na ang paggamit ng tao hindi tama, kundi mali ang pag-apply ng tao. Halimbawa po, sa ipinakita po dito sa scripture, no? Marcos chapter 7 verse 3. Okay, kuha tayo ng isang example po sapagkat ngayon napaka-crowded na po ang sistema ng ating daigdig, especially sa mga squatters, kasi mostly hindi disiplina ang mga tao. No? Okay. Ito po ang nakikita natin, okay, sa mga nasa subdivision, medyo sulim ang inyong paninirahan, may security guard kayo, may mga bodyguard kayo, especially mga politiko. So kami, no, sa mga squatters, talagang ang aming Ministry of Reconciliation at ang inyo, maging sa mga rights lang ang tinitirahan, talagang naka araw-araw, halubilo ka sa sistema ng buhay, araw at gabi, kasalubong ka, babae at lalaki, nakausap ka. Iba't iba ang mga katayuan ng bawat tao. Kaya ito po, pinag-uusapan natin to, paano natin may apply at maisabuhay, maisagawa sa tamang pamamaraan. Okay. Merong example dito po sa sulat ni Apostol Marcos in chapter 7 verse 3. Okay, makikita natin. Sapagkat ang mga Pariseo at ang lahat ng mga Hudyo ay hindi nagsisikain, kundi munang magbubugas ng maingat ng mga kamay, pinangahawakan ng mga tali-tali-sabi ng pagkakata. Di ba, kinanta yan sa grade 1, before you eat, wash your hands. Before you eat, wash your hands. Before you eat. Pagdating ng high school, ganun din. College, ganun din.
Pag nag-asawa ka, gano'n din sa pamamahay, magkaanak. Oops, bago kayo umakyat, kumain mga bata, hugas mo ng kamay. That is the traditions. But if we talk cleanliness, which is good, dahil kung nakahawak ka ng maruming bagay at nakahawak ka ng pagkain, bakterya, maisubo mo yun. Kukontra dyan yung mga nag-aaral sa cleanliness. Ngayon, itinuturo, kasi po, sa time ng mga apostol, meron silang baong tinapay. Diyan sa scripture na yun, pag binasa mo yung kabuhan na yan. Kung ikaw may baong tinapay, nasa supot, para sa akin, bibihira ang tao na maghugas mo na ang kamay bago kakain ng tinapay. Ang kadalasan na naghugas ng kamay, pag kumakain, sinasabihan, oh, hugas mo na ng kamay, lalo sa probinsya, ang kabataan, kasi itong mga kabataan, hawak doon, hawak dito, hawak doon, kung ano nung inahawakan. So, ino-orderan sila ng magulang, ops, hugas mo na ng kamay bago kumain. Ako, naalala ko yan, mga 5 years old, 4 years old. Pero, hindi ginawa ng mga apostol, kundi, ang kinain kasi po nila, tinapay. Hindi sila kumakain ng kanin nung time na yon para magkamay at sumubo. Kundi, pinagsabihan sila ng Panginoon na ang ayon dito sa example na ipinakita na palibhasa ang pinanghawakan nila ay mula sa salit-saling sabi ng tao. At doon sa Colossus chapter 2, balikan natin ng konti, tugma siya na pinaliwanag ni Apostol Pablo sa tulong ng Diyos na atin po ngayong sinasampalatayanan doon sa Colossus chapter 2, kung saan po naputol kanina, verse 8, magsipag-ingat baka sa inyo may bumihag sa pamagitan ng kanyang pilosopiya at walang kabuluhang pandaraya. Ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan, hindi ayon kay Kristo. So, dito po, no, ang pag-apply ng cleanliness, if we talk literal, kailangan mo maghugas ng kamay. If we talk spiritual, we don't ever use the traditions na kung paano ang literal na paghuhugas ng kamay sa ating panahon, hindi siya pwedeng i-apply sa spiritual ang paghuhugas. Sapagkat ang ipinakita po dito na kailangan maglinis. Okay? Kailangan maglinis. At ito ay nilinaw ni Propeta Isaias bago ang New Testament ang tungkol dito para makita natin po ang direksyon noong tamang paggamit ng pag-apply sa pag-correct, sa pag-reconcile, sa pagsita, sa pagtuturo, sa pamamagitan ng turo ng Diyos. Okay. Sa Isaiah po, chapter 1, verse 16, ito po ang sabi niya ni Propeta Isaiah tungkol po dito. Para di magkamali po yung leadership ng women's ministry, ng pastoral, ng bishop's ministry, church ministry. Okay, ito po ang paliwanag. Isaiah chapter 1, verse 16. Okay, basahin natin sa Tagalog. Mga bukas kayo, mga linis kayo. Alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa. Yep. Harap ng mga mata. Mga likas kayo ng paggawa ng kasamaan. That is an spiritual cleanliness. So from a literal cleanliness going to spiritual cleanliness. Sa time natin, whether you like it or not, tayo ay nabilong sa spirit dispensation. So ang pagkukorek ng Diyos dito sa spiritual cleanliness, ang tinutukoy niya kasamaan. Siguro kung bingi ang isang tao, hindi niya marinig to. Pero kung ang tao hindi bingi, marinig niya ito. Ang tinutukoy ng pagkukorek ng Diyos, spiritual, yung kasamaan. Ano ba yung pagkasabi dito? Mga hugas kayo. Tama?
mangaglinis kayo, kama, alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa sa harap ng aking mga mata. So, how could we apply these verses in our time? In favor of literal, we need to wash our hands. In favor of spiritual, we need to wash our sin. Sino ang naglinis sa ating kasalanan? Diba si Jesus Christ? By His blood, we receive salvation. Ang hinugas sa ating mga kasalanan is His blood. Okay? Ngayon, yung tao, yung individual, yung group, yung nations, ang taong ito na binago ng Diyos, hindi mo na siya utusan na pwedeng maglinis sa kanyang kamay. Sapagkat ang mga apostol, nung sumunod kay Kristo, they are baptizing in the name of Jesus Christ. Kumain silang tinapay, hindi na naghugas ng kamay. Nakita ng parasiyo. Oops! Bakit yung mga alagad mo di naghugas ng kamay? They are thinking in favor of literal. Oh, mali yan. Tradition natin yan. Bakit hindi kayo naghugas? But spiritual speaking, binago ang mga apostol. Nabago ang mga apostol sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kaya sila sumunod kay Kristo. Kaya hindi na tinignan ng Panginoon yung paglinis ng kamay, ang tinignan ng Diyos yung pagbabago na ginawa nila sa pagsunod sa Diyos. Also in our time, if we took cleanliness, ang pinakamahalaga na makita natin yung nabago ang tao. Kasi ngayon po, maraming pastor naglasinggo, maraming pastor na nigarilyo, maraming pastor dalawang asawa, maraming pastor korupsyon, maraming pastor nagpastor-pastoran lang para sa personal interest. Mostly nangyayari yan sa mga independent pastor. Therefore, we are office of the bishop as the minister of reconciliation. Kasi po, ayaw nating sundin yan because we are clean by the word of God, to follow by the word of God in the name of Jesus Christ. Kaya po, ang paglilinis natin pong sinisir ngayon sa umagang ito, not only by literal, also spiritual, para po hindi tayo magkakamali ng pag-persecute sa sino mang churches, sa sino mang individual. Kasi ngayon po, ang talagang ating focus at concern sa community, yung mga individual na walang paglilingkod sa Panginoon. Kaya nag-aalok tayo ng mga Bible study, libre, saan mang lugar, wag lang sa Hong Kong, wag lang sa Singapore, kailangan ating eroplano. Dito lang sa Pilipinas, pag kaya ng motor, pupuntahan natin, hindi upang dalhin namin kayo sa aming grupo, kundi i-Bible study kayo, kung anong mga churches kayo nabibilong, focus kayo sa paglilingkod sa Diyos, basta amin, ma-refresh lang ang inyong kaisipan na kailangan ang tao maglingkod sa Panginoon sapagkat kung ating aasahan ng gobyerno, ang presidente, 6 years lang, itong 6 years na hawak ng isang presidente, may ganito siyang implementation, may natuwa, may nagagalit, another 6 years, gano'n na naman. Ang asahan talaga natin, may spiritual advice is kailangan tayo ay makinig doon sa aral ng Diyos. At hindi tayo asa sa sinuman kundi sa Diyos sapagkat ang perfect advices is mula sa Diyos sa pamagitan ng kanyang mga propeta hanggang sa kanyang mga apostol hanggang sa ating panahon sapagkat ang Romans chapter 11 verse 29, ito po ang kanyang nilinaw dito. Tingnan natin para sa time natin. Romans chapter 11 verse 29. Sapagkat ang mga kalooban ng pagtawag ng Diyos ay hindi Yes. nagbabago. Glory. Ang kaloob at pagtawag ng Diyos ay hindi nagbabago. So malinaw yun. Kung ginamit ang bibig ng mga sisters and brothers, pastors and bishop, para
i-correct ang lahat ng churches, if we talk cleanliness, sundin natin. Kasi ang kaloob na yun, hindi nagbabago. Pag kinorek tayo, ops, brother, pastor, yung Godhead mo mali. O di, aralin. Huwag mong ipagtanggol yung mali. Brother, pastor, yung paniniwala niyo sa traditions, mali. Hindi na yan kay Kristo. O di, pag-aralin at pakinggan at kapag napakinggan at pinag-aaralan at naisagawa ang kalooban ng Diyos, nilinis niya ang kanyang sarili sa ganong punto, if we talk traditions. Kaya ngayon, patuloy na tinitingnan natin, ilang mga leaders bago tayo tinawag at nangamatay na mga leaders. Anong kinamatay? In 2000, year 2000, meron akong sinusundan na mga sikat na mga preachers, international, at talagang kahit jacket lang, kahit ganun mo lang, gulong na yung mga tao, tumba na. Pero ngayon, napapansin ko, they are committed uh, in negative informations na ito ay na-involve sa babae, na-involve sa ganito, na-involve sa ganyan. Sabi ko, ano ba yung mga leader na ito? Dapat ang conclusion, sabi nun si Joshua, kapag ang salita ng Diyos binagbulay mo araw at gabi, magkakaroon ka ng mabuting kapahingahan. Ang nangyari, may namatay sa cancer, may namatay sa ganitong klaseng sakit. Tapos, nakremate. Sabi ko, teka muna, hindi ito ang ano ng Diyos, ang ending ng tao. Anong nangyari? Bakit na-involve sa ganong paggawa ng laban sa Diyos? Sapagkat if we talk cleanliness, ang dinidiin dito, pagbabago. Pagbabago, hindi yung maghugas ng kamay by literal. Halimbawa, kumakain ka ng kanin siguro, putik kamay mo, di maglinis ka talaga ng kamay. Kung hindi ka magkukutsara, kung kakain ka ng tinapay, ewan ko lang kung mag-mission ka sa mga bundok, hanap ka pa ba ng ilog para maghugas ng kamay? Kukuha ka ng plastic, siguro naman practical. Marumi ang kamay mo, kukuha ka ng plastic, di isubo mo, plastic kamay mo. Di ba may gloves na ngayong plastic? Napakaganda na, practical na talaga sa panahon natin ngayon. So ito po ang tinutukoy ng scripture, wash you, make you clean, put away the evil of your doing from before mine eyes. Ibig sabihin, pag kinakorek ako, kinakorek tayo ng Diyos, okay? Hindi natin pwedeng pairalin yung evil mind. Yung evil mind kasi po, kumukontra ang tao. Sabihin natin, pinahiya mong isang tao. Sabihin natin, masyado kang personal. Pero sabi ng Hebrew, mas maigi ang saway na hayag kaysa pag-ibig na nakukubli. Kasi mostly sa time natin na ayaw kong sabihin kasi nahihiya ako. Ayaw kong mag-preach kasi baka may masagasaan, may masaktan. Ayaw kong mag-preach about reconciliation kasi may mga iba ayaw magpa-reconcile, may iba nagagalit pag kinokorek mo. May mga churches na minumura ka kasi kinokorek mo ang kanilang doktrina. Pero hindi ganun. Ang pagsaway na hayag, mas maigi kaysa, sa Hebrew yun, kaysa pag-ibig na nakukubli. Pag ang pag-ibig pala, ginamit mo, in-apply sa mali, yung hindi mo sinasabi ang katotohanan, walang kwenta yun, na mas maigi pa yung sawayin mo ang individual, ang grupo, ang nations, into a bold preaching and teaching to educate in every nations those are doing against the will of God. Mas okay yun mga kapatid sa madaling sabi. Ngayon, ang ipinakita dito sa paliwanag ng Propeta Isaias, isa po sa paliwanag din po ng sulat ni Haring David in chapter 51 verse 7. Dito mo makikita no? Ang husay dito sa pagkasulat ni Haring David din. Psalms chapter 51 verse 7.
Linisin mo ako ng gusto ko. Ako'y magiging malinis. Bagan mo ako at ako'y magiging lalo magpapitaw sa nito. Ang nibig, ganun kaputi. Puting-puti yun. Ang sabi ng Isaiah chapter 1 verse 18, kung kasing pula ng dugo ang kasalanan, kayang papatiin tulad ng nibi. Diyan sa scripture, linisin mo ko tulad ng nibi. Oh. Ang paglinis ng Diyos hindi linis na talian mo lang sa lubid ang damit, ipakaladkad mo na ng speedboat, malinis na, tanggal na yung libag. Sa ating panahon, maglalaba ka, konting sabon lang, konting kusot, pagsampay, nangangamoy. May choices naman ang tao, lagyan mo ng pabango. Ano ba yun? Downy. Na kahit alanganin ang paglalaba, bango pa rin kasi mayroong downy. Ang tanong, ang kasalanan, ang kasamaan ng tao, hindi pwedeng papasok ka ng church para ikubli mo yung sarili that you are a clean person. Mangangamoy at mangangamoy ka pa rin. Amen. Talagang mangangamoy at mangangamoy. Ngayon kung maamoy ka ng katabi mo, wala kang magawa kasi naamoy ka eh. So, you need to clean yourself. You need to do the best for the glory of God. Kung ano po yung bagay na marumi sa isang tao, na pag kinukurik ka ng Diyos, hindi ka pwedeng mag-react kasi pagkukurik ng Diyos yun. Tayo ng maliit pa. Pag sinabi ng nanay, hugas ng kamay, pag hindi mo gawin pitik, abutin mo. So sa takot natin sa ating mga magulang, kailangan sundin natin. Tayo naman kung may takot sa Diyos, sundin din natin. Like today, we believe today is the first day of the week. Arrangement ni Kristo from the prophecy of Prophet Daniel. So, dahil may takot tayo sa Diyos, we need to wash, we need to clean our spiritual belief to the Lord. Hindi tayo pwedeng sasabay ng linggo. Kasi ang linggo, even in history, kahit ang mga Aglipay, Jehovah's Witnesses, ang history alam nila eh. So nandyan, nilatag na nila. So anong gagawin natin? Itong instructions. Teka muna. Tama to. So paano nangyari na ang Sunday naging first day of the week? Hindi biblical. Okay. Sinubukan natin magtanong sa mga professor. Sir, do you believe Sunday is the first day of the week? Biblical? Is it a biblical? Sabi niya, no. We must follow the traditions. Teka muna. Sabi ng scripture, ang traditions of man is not coming from God. So, hindi siya nakapagbigay ng kalawatian sa Diyos. Kaya, if we took cleanliness from literal, which is good, pagdating sa spiritual, pagbabago ng kasamaan sa buhay ng tao. Ngayon, pag inaral pa yung pamumusong sa espiritu, walang kapatawaran. Pero kung may pagkakasala laban sa laman at dugo, may kapatawaran. So, if we talk cleanliness, physical, kapag kinorek tayo ng Diyos, ay tawanan mo lang because it's not a kind of sin that you are under the condemnation. Ang mali lang noon na dapat gawin ng tao, okay, you need to clean yourself. Literal. Pagdating sa spiritual, you need to follow what is the instructions of God. Binago ka na, naglingkod ka na sa Diyos. Tika muna, ano ba itong pagkukorek sa akin? Ganyan po. Ano ba itong pagkukorek sa akin? Masisira ba buhay ko? O lalago ang buhay ko? Tatatag ang buhay ko? Tika muna, mukhang maganda yata na mas magandang kinorek ako para lang mag-ubuhay ko. Ganyan po ang dapat na perception ng paglilingkod natin sa Diyos. And I hope sa time natin maraming nakasurvive sa ganun pong understanding sa time natin. Kasi pag kinontra mo ang instruction ni Jacob sa kanyang sambayanan, lahat ng anak niya latigo. Sa panahon natin, ganun din. Kaya ang daigdig, if we talk nations,
nilatigo na ngayon ng Diyos sapagkat maraming mga religious group nag-away-away, nagpapagalingan. Okay, tinawag ang mga pastor ngayon sa panahon ngayon na sulpot. Pero para sa akin, um, naniwala naman din tayo na ang nagdala ng Bible sa bansang natin is ang Roman Catholic. At tayo bumibili lang, nagbabasa. Dahil ang kaloob hindi nagbabago, tinuro sa atin ng Diyos, okay, magbasa kayo. Nung binasa natin, doon natin nasumpungan na ito pala ang nakasulat. Anong nangyari sa ating panahon? Ba't hindi in-apply ng ating mga ninuno? Hindi tuloy tayo marunong maglinis sa ating sarili. Hmm? Minsan 3 years ka pa sa ministry. Pag nag-preach ka, puro ka, hoy, kayo mali, kayo mali. After 3 years, down to 5 years, 10 years, mali pala. Hindi ka pwedeng maghukom o mag-judge sa iyong kapwa. Di adjust ka na naman. Pagdating ng 15 years, ito na may dumating, kinurik ka. Ika mo na, ba't kinurik? 10 years na ako sa ministry, ano bang mali ko? Kasi po, may paglilingkod ang tao sa Diyos. Mali. Gamit pa ang traditions mula sa ating mga ninuno, pinagbabawal na ngayon ng Diyos yan. Na ang sabi dito, forge me with hyssop, and I shall be clean, wash me, and I shall be whiter than snow. Grabe. Ah, ganun ang gagawin ng Diyos. Super linis ang gagawin niya. Tayo sa panahon natin, nakakapagod kaya maglinis. Actually, sa office natin, alam ni Sister Marlene, every week, sabon, ganyan-ganyan. Sabi ko, tika muna, kung hindi lang sa Panginoon, sabihin ko, next week ko lang maglinis. Nakakapagod eh. Pero wala tayong magagawa because we are human. We are the servants of the Lord, sons and daughters in Christ. We are serving God, physical and spiritual. So, kapag malinis tayo sa physical, sabi nga sa pag-aaral sa eskwelahan, cleanliness is the next to. Ginamit nila yung termino na yon. Pero, hindi yan kasalanan ng isang tao na walang kapatawaran kung siya hindi naglilinis. Ang kasalanan ng tao na walang kapatawaran, iyong siya namumusong sa Espiritu kapag kinontra niya ang order ng banal na Espiritu. Kaya si Paul, malakas ang loob niya. Nawari ang Diyos ay namamanik sa amin. Mababasa natin sa 2 Corinthians chapter 5, verse 20. Okay, tingnan natin yan. Chapter 5, verse 20 ng 2 Corinthians. Binay mga suot sa pangalan ni Kristo. Yes. Kunwari namamandik ang Diyos sa pamamagitan namin. Kayo pinamamandikan namin sa pangalan ni Kristo. Yeah. Na kayo magpipagkasundo sa Diyos. Order in the name of Jesus Christ. That we must reconcile in the name of Jesus Christ. Jehovah's Witnesses, Christian believers, Muslim believers, Islam believers, Hinduism believers, Aglipay believers, Jehovah's Witnesses, that we must reconcile in the name of Jesus Christ. Pag kinorek tayo, in the name of Jesus Christ, salamat Panginoon, nakita mo yung dumi ko at nilinis mo ako sa magitan ng iyong banal na dugo. Lahat ng tradition, inalis mo Panginoon, salamat. Hindi, ang nangyari ngayon, kontra doon, kontra dito. Tika muna, di ba? Pag nag-share ka ng Word of God, ipopost mo, halimbawa sa Facebook at saka sa YouTube, tayo ng mga dinatna ng post na yon, pakinggan mo, unawain mo, and then, magtanong ka. Hindi yung, mga bulaan kayo, mga ano kayo. Teka muna. Ang pastoral, walang sweldo. Walang allowance. Dahil sa Diyos, nabuhay tayo sa pananampalataya, ang mga lingkod ng Diyos hindi nag-a-after ng allowance o salary. Ang mundo, nag-a-after ng allowance o salary. Pero tayo nagko-comment lang doon sa isang video at nag-criticize tayo kaagad, panganib yun. Kasi
Sabi ni Paul, nawari ang Diyos ay namamanik sa amin. Kung kinurik na tayo ng Diyos, kung mali ang ating tradisyon, mali ang ating religion, mali ang ating pagsunod sa Diyos, ika muna, paglilinis ng Diyos yun. Kapag kinontra natin ang kalaban ng taong yun is ang Diyos. So, anong magiging reflection sa time natin na ang tao kumakalaban doon sa itinakda ng paglilinis ng Diyos? Kasi dito po, sa Hebrew, nilinaw dito po sa chapter 10, verse 22. Okay, sa sulat ni Apostol Pablo sa taga-Hebrew, in chapter 10, verse 22. Tingnan natin sa Tagalog Bible. Bali magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya. Yes. Na ang ating mga puso nalilistan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Mahugasan ang katawan ng dalisay na tubig. Kung merong malinis po na tubig ngayon, mineral water, mas malinis ang tubig na ginamit ng Diyos o panglinisin tayo sa kasalanan. Kaya, lahat ng libag sa katawan natin, tatanggalin talaga ng Diyos. At huwag abutin ang pagpikit ng mata na may libag pa sa katawan natin. Kasi paglilinis na po ng Diyos ngayon sa sanlibutan. So, ano pong binigay na example ng Diyos? Okay, sa time ni Noah, di ba? Ilang taon ni Noah nag-preach si Noah? Almost 120 years. May nakinig ba kay Noah? Di ba? Family lang niya. 8 lang in 120 years. Kasi ayaw ng tao magpalinis. Ayaw ng tao. Okay, itong ginawa ng Diyos, flood. Nilinis ng Diyos, buong daigdig. Patay lahat yun. Oh. Nilinis ng Diyos. Another one. Sa panahon ni Lot. Oh. Ayaw ng tao makinig sa aral ng Diyos. Sinunog ang Sodom at Gomora. Okay, sabihin ng mga tao, ano nangyari? Ay, nilinis ng Diyos yung Sodom at Gomora. Alam mo hanggang ngayon yung Sodom at Gomora, pag tinignan niyo po sa post ng mga sa Facebook, hindi tinubuan ng damo. Talagang kung may kalbo na ulo ngayon, ganon din yung bundok na yun. Puro lupa. Grabe. Kumbaga, hindi filtered yung lupa. May kasamang asupre. Di, kung mapansin mo, ganun ang maglinis ng Diyos. Ngayon, ang philosophy ng tao, not the philosophy of Christ. Di bali mamatay, lahat naman tayo mamamatay. Okay. Ano bang aral sa kamatayan? Body, soul, and spirit. Okay. Ilibing ang katawan mo, babalik sa alikabok. Ngayon, ang tinuro sa atin, magkita kayo ng tiyahin mo, ng tiyuhin mo, pag nasa langit ka na. Ang tanong, tiyak ka ba yung soul mo sa langit? Hindi tiyak ang tao. Dahil yung eternal death and eternal life, magkaiba yun. Ang identification sa eternal life, ang eternal death, habang nabubuhay ang isang tao sa daigdig na ito. Kapag siya hindi nagpapalinis at nanatiling marami siya sa paningin ng Diyos, pag namatay yung taong yon, eternal death ang direction niyan. Madaling sabi. Pero kapag ang tao nilinis ng Diyos at nagpalinis yung taong ito, ang direction niyan is eternal life. Kaya, huwag abutin pagpikit ng mata sa panahon ng kamatayan na hindi malinis yung pagkatao ng isang tao. Kaya doon sa Hebrew, na binasa ng ating kapatid, let us draw near. Ano ba yung ibig sabihin sa Tagalog? Let us draw near. Magsilapit. Tapat na puso. Ano pa? Lubos sa pananampalataya. Yun. Ang puso natin nawisikan mula sa masamang budhi.
ay pinalitan na ito ng mabuting budhi through Jesus Christ. Na itong budhi na ito na dating marumi na nawisikan, nilinis na ng Diyos magitan ng kanyang tubig na may salita, sabi sa Ephesians. Now, ang taong ito ay nilinis na ng tubig, anong gagawin mo ngayon? Di maglinis ka rin. At tiyakin mo, sabi ng Biblia, na huwag mong sabihin sa iyong kapwa na ah, ang puwing ng iyong kapwa, yun pala ikaw ay may tahilan din. Yes. Kailangan pag nag-correct ka, halimbawa sa time natin ngayon, ah, tayo ay hindi naniwala na biblical ang Sunday is Thursday of the week. Okay. Tapos, nag-worship tayo ng Sunday. Paano ka mag-correct sa traditions na yun? Na ikaw din ay may ganun ding pagse-celebrate sa araw na yun. Ngayon, December 25, under the traditions, ay birthday ni Jesus Christ. Pagkatapos, hindi ka naniwala, tapos nakiselebrate ka sa December 25, anong tawag doon? Compromising yun. Pastor, wala kang magawa kasi nakatira ka sa mundo. Yes. Pero ginawa ni Christ, ang mga apostol, nilabanan nila ang traditions of men. Kaya nung sila'y binuo as office, kasama si Jesus Christ, mga apostol, nakita ng Eskriba at Pariseo, ba't di kayo naghugas ng kamay? Na ang kasibihan sa ating mga ninuno, before you eat, wash your hands. Ang mga apostol, binago na ang buhay nila, pati ang kanilang pananampalataya. Naniwala sa sinabi ng Diyos, magitan ni Kristo ng kanyang larawan, ang tungkol sa Ebanghelyo ng biyaya at Ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Ngayon, ang nakita ng mga eskriba, literal. Ngunit sa ating panahon, ang pinapatingnan sa atin, yung spiritual cleanliness sa time natin. Kung paano. Halimbawa, nabago ka na, hindi ka na nigarilyo, hindi ka na nagiinom, hindi ka na naglalasing, stick to one ka lang, at talagang sinundan mo na yung kautusan ng Diyos. Yung pagbabago, yan ang spiritual cleanliness na dapat maganap sa buhay natin, sa panahon natin. At ito ay pinaliwanag ni Ruth sa Old Testament in chapter 3. Ito po ang paliwanag ni Ruth sa chapter 3, verse 3 ng Ruth. Chapter 3, verse 3. Ano po ang kanya pong paliwanag dyan? Maligo ka nga at magpahid ka ng langit. At magbihis ka at bumaba ka sa giitan. Ngunit huwag kang pakilala sa lalaki hanggang siya'y makakain sa ito. Anong klaseng langis kaya ito? Ang pinahid niya. Ngayon pag gumamit ka ng langis ng niyog, pag ipunas mo sa ulo mo, maya-maya amoy langis ka ng niyog. Ang bintang ng marami, pag naghiso ka ng, kung tawagin sa Bisaya, na langis ng niyog, hiso matanda. Marami kang niyugan, kaya amoy langis. Ito nilinaw, magpahid ka ng langis at magbihis ka at bumaba ka sa giikan, ngunit huwag kang pakilala sa lalaki. Hanggang siya'y makakain at makainom. At mangyari, paghiga niya, na iyong tatandaan ang dakong kanyang higaan at ikaw ay papasok at iyong alisan ng takip ang kanyang mga paa at mahiga ka at sasabihin niya sa iyo kung ano ang iyong gagawin. Yan na. 5. At sinabi niya sa kanya, lahat ng iyong sinasabi sa akin ay aking gagawin. May pagkontra? Wala. O di ba pagsunod? Lagay siya ng langis.
Hindi siya nagpakilala. Yung instruction sa kanya, sinunod niya yung instructions ng babae, na ang babae nag-represent ng church. So hindi tayo pwede na ang church lalabag doon sa paglilinis ng Diyos, paglilinis ng doktrina, pag-alis ng mga Diyos-Diyosan, pagtanggal ng mga maling traditions, mga orasyon, mga anting-anting. If you're a Christ believers, you must put away on that kind of traditions that you have and that you belong. In the name of Jesus Christ. So sa mga anting-antingan, kung gusto niyo yung mas higit pa na matapang at magaling ang inyong orasyon at kapangyarihan, isurrender niyo sa Diyos yan, and you will be receive another, the most powerful gift comes from God. Libreta, anting-anting, surrender niyo sa Diyos yan. Kasi actually, ang traditions nagsasabi, kapag taglay ng tao ang ganong anting-anting, hindi mag-prosper. Pero si Christ as the owner of all things, lahat ng sumunod sa Kanya at pinamuhay ang Kanyang salita under His government in our time. Si Abraham, pinakasentro ng promise ng Diyos, literally. Now, nag-promise ang Diyos kay Abraham down in our time through Jesus Christ na ang pinaira niya sa time natin ngayon, yung government. If we talk government from individual, group, and international or the whole universe, ang lahat ng tao ngayon sa buong mundo, kinokorek na ng Diyos under His government. If we talk government, anong meron sa gobyerno? What is the meaning of government? Alam natin, people, tao, territory, sa Diyos in the whole universe. And then, Ten Commandments. So, sa time natin, in every nations, merong saligang batas, merong constitution. Sa atin, Ten Commandments. Ang pinag-uusapan natin, if we talk cleanliness, under the Ten Commandments of God. So, pagbabago ang pinag-uusapan ngayon in whole churches today, ang pagbabago. Kaya maraming nagsabi, ang relihiyon hindi nakapagligtas. Yes. Ang tiyak na save, yung binago, yung nilinis, yung nagbago. Kaya pag nilinis tayo ng Diyos, pasalamat tayo na mayroong Diyos na nagpaalala sa atin na maglinis tayo. Kasi marumi tayo. Salamat sa Diyos, nilinis tayo sa magitan ng Panginoon Kristo. Kaya nabago ang ating buhay. But if there is any illiteral na kailangan linisin, hindi po kasalanan yan na walang kapatawaran. Mayroon kapatawaran. Ang pagkakasala, ang karumihan na pamumusong sa Espiritu, yung hindi ka naniwala sa tamang paglilingkod sa Diyos, pamumusong sa Espiritu, yan ang kasalanan, walang kapatawaran. Ibig sabihin, ang dumi na yon sa isang tao, hanggang sa kamatayan niya, ililibing na lang siya hanggang sa eternal death. Dala-dala niya yung karumihan niya. But through Jesus Christ, in our time, hindi siya papayag na hindi tayo malinisan. Kaya hindi dapat magkontra-kontra ang mga religious. Pagka kinukuri ka, magpakuri ka. Like, sa part ng lugar na akin pong kakilala, ano ba yung association na yon? Okay, ito yung association. May pangalan. Sino ang presidente? Si ganito. May presidente, may treasurer, may auditor. Meron. So, anong nangyari? May chapel. Okay. Anong nangyari sa chapel? Anong plano nyo? Para lang lahat ng community doon mag-church. So, anong nangyari?